Nakita na ang PTV Balita ngayon. Lumakas pa ang bagyong Hana habang kumikilos pa hilagang kanluran ng Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 785 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 120 km per hour at pagbugso nga abot sa 150 km per hour. Bagamat walang direktang epekto sa kalupaan, palalakasin pa rin ito ang hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Partikular na apektado nito ang Batanes, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Western at Eastern Visayas. Patuloy na pinag-iingat ang mga apektadong lugar, lalong-lalo na ang mga nasa flood-prone at low-lying areas. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtakda ng price ceiling sa presyo ng bigas. Ipinako na ng pamahalaan sa 41 pesos per kilo ang presyo ng regular milled rice, habang 45 pesos kada kilo naman sa well-milled rice. Layo nito na matiyak na mananatiling abot kaya ang bigas sa mga Pilipino, partikular na sa mga nangangailangan. Samantala, inaatasan din ng Pangulo ang DTI at DA na mahigpit na ipatupad ang price cap, i-monitor at imbestigahan ang abnormal na paggalaw ng presyo ng bigas at tulungan ang mga apektadong retailers katuwang ang DILG. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa Visayas mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. Formal nang gibuksan sa Cebu Port Authority ang ilang pinakabagong port diha sa Maya, lungsod sa Daan Bantayan sa probinsya sa Sugbo. Usa ka ribbon cutting ceremony ug inaugurasyon sa new RC deck ang gitambungan sa kadagkuan sa Department of Transportation, Cebu Port Authority, Department of Tourism ug LGU sa Daan Bantayan uban si Mayor San Shimura. Matod sa General Manager sa Cebu Port Authority na si Francisco Comendador, nga mapasalamaton sila sa LGU sa Daan Bantayan tungod sa ilang suporta. Dugang sa CPA, padayon ang ilang trabaho pagpalambo sa mga port services sa probinsya sa Sugbo. Sa pag-abli sa bagong port sa Daan Bantayan, mas daghan ang posibilidad nga ruta na maablihan gikan sa Cebu paingon sa Leyte, Masbate, Batangas ug uban pang mga tourist destinations. Samtang sa laing bahin, COMELEC Region 7 mibultiag nga nagmalinaon ang pagpahigayon sa filing of Certificate of Candidacy sa Central Visayas. Hapsay ug malinawon, mauna ang paghulagway ni Attorney Lionel Castellano, ang Regional Director sa COMELEC sa gipahigayong filing of COCs. Base sa uwahing datos sa COMELEC, wa sila natala nga hulga sa seguridad atol sa mga adlaw sa pag-file sa mga Certificate of Candidacy. Nabantayan sa COMELEC ngadto sa mga mukandidato sa nagsing-abot nga barangay og SK elections nga sagad nila mga kuwang sa mga requirements o sa ilang mga forms mao mabalda og butaas ang linya sa mga COMELEC offices. Ang problema kasi kung minsan maraming kulang sa mga COC nila. Although if they would have just followed our FB pages sa mga local COMELEC offices, including our FB page of COMELEC Manila, they wouldn't have been guided on paano mag-file. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa iyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.